Paano nga ba tayo makakasurvive pag meron tayong higanteng business competitors? Taong 2020, nung magsimula ako magtinda ng mga helmets dito sa lugar namin. And during that time, wala pa talagang gaano nagtitinda. At wala pa kaming gaanong kakompetensya. Until such time na dumating nga yung pandemic at nauso yung mga motovloggers. Yung mga motovloggers na to ay talaga namang sumikat ng sobra hanggang sa ngayon. Ang problema lang, nung sumikat na sila at nagkaroon na ng mga major sponsor at yumaman na, nagtayo naman sila ng business na katulad nung sa amin. Biruin yung mga kaibigan, yung competitors ko na yun is 9 million followers. Yung page namin ay meron lang noong 20,000 followers. Ano po yung laban namin doon? Ni sa butal nga, wala pa yung followers namin sa kanya. So sobrang naapektuhan talaga kami. Lalo na yung sales namin. And sobrang nakaka-degrade ng pagkatao. Sobrang nanliliit kami. Dahil talagang yung impact sa amin, lalo na katabing-katabi lang namin na barangay. And napakahirap. Iniisip ko palagi na paano kung malugi kami, paano yung mga tao ko na talagang masisipag at nagtsatsaga, nagtatrabaho ng maayos para sa amin at para sa mga pamilya nila. Sobrang sakit sa dibdib na isipin na ganun, na kahit ayaw kong magkatotoo, ay hindi mawala sa isip ko. At hindi ko rin naiwasan that time na magtanong, bakit po? Bakit ganun? Bakit sobrang sikat ka na, kailangan mo pa magtayo ng isang negosyo na kapareho nung sa akin, na alam mong maaapektuhan kami. Pero hindi ako nagpadala sa mga bakit ko. Hindi ako nagpadala sa mga tanong ko. Bagkos, nag-isip kami ng mga kaparaanan kung paano namin masusurvive yung ganoong sitwasyon. So, paano nga ba kami nakasurvive talaga sa ganoong sitwasyon? Ito po yung mga ginawa namin. Meron kaming 3 ginawa, kaya kami nakaahon sa ganoong pagkakalugmok. Unang-una po, kung masipag kami dati, mas sinipagan pa namin ng triple. Kung masipag kami mag-post dati, tinriple pa namin yung effort. Nagtulong-tulong kami ng mga staff namin. Talaga nagtrabaho kami as a team para maging solid kami dun sa online, na maging visible kami. Pangalawa, hindi namin itinuring na kalaban o kaaway yung business competitors namin. Pagkos, nakipag-partner pa kami sa kanya, and hindi ko inaasahan na meron pala yung magiging mga benepisyo. Napakaganda nung nangyari. Dahil hindi ko siya tinuring na kaaway, hindi niya rin ako tinuring na kaaway, is nagkaroon kami ng mutual understanding. Parang ganun. Pag wala kami, tuturo namin sa kanila. Pag wala sila, tuturo din sa amin. So napakaganda nung naging relationship na walang galit na nararamdaman sa bawat isa. At ang pangatlo, na pinakamahalaga sa lahat na ginawa namin, naghanap po kami ng mga bagay na wala sa kanya. Kasi kahit gaano kalaki yon, meron pa rin talaga ng mga bagay na wala siya. At yung 3 yon ang ginawa naming sandata para makabangon doon sa pagkakalugmok. Hindi man namin mapantayan o malampasan yung competitors namin na yon. At least, nakakaraos kami at nagpo-flow ng maayos ang business namin. Alam namin hindi namin siya kayang tapatan o higitan. Ang importante, yung mga tao namin ay sumusweldo at mayroong maayos na trabaho para sa kanilang mga pamilya. Naniniwala ako na lahat ng bagay ay may paraan. Kailangan lang talaga nating pag-aralan at pagtrabahuhan. Ang kalaban kasi talaga natin dito ay yung pagiging negative thinker natin. Pag tayo ay negative thinker, puro negative ang naiisip natin. Hanggang sa sumuko na lang tayo. Kaya kung ikaw ay katulad ko na negosyante na nakakaranas ng depresyon, nakakaranas ng pagka-discourage dahil meron tayong malaking competitors, wag po kayo mawalan ng pag-asa. Ito po ang solusyon na ginawa namin, na pwede rin mag-work sa'yo at pwede mo rin itry. Kung nagustuhan niyo po ang video na to, please like and share this video po para sa mga susunod na video ay mapapanood mo pa din. Maraming salamat po sa inyong time. Yun lamang po. Maraming salamat ulit. God bless us all and paalam.